3 buwan na lang, malapit ng isilang ang bata. Kailangan samantalahin ang panahong ito para makapatay pa ng ilang baboy at mabayaran ang upa. Hindi pwedeng hayaan na tumira ang munting bata sa ilalim ng tulay kasama ko. Ay kawawa naman talaga si Wan Yen. Sa murang edad, namatay na ang kanyang mga magulang, kaya pinatira siya ng kanyang tiyuhin at pamilya nito. Ano naman yon? Mas mabuti na yon kaysa sa ampunan. Pero ang pamilyang yon, mga sakim. Hindi lang inagaw ang mana ng mga magulang ni Wan Yen, ibinenta pa siya ng 10,000 piso. Hindi pa siya nakakapasok sa pinto, lumaki na ang tiyan. Sa hinaharap, ano na ang gagawin niya? Ginoo, ito si Binibining Zhang. Maganda at matalino. Miss Universe Beauty Pageant Champion. Ito naman si Binibining Lee, ang pangalawa, nanalo ng first place sa Global Design Competition. Umalis kayo. Ginoo, kung hindi mo gusto, ang mga ipina-arrange ni Madam para magpakilala, bakit hindi subukan si Binibining Tang, ang pangalawa, kahit pansamantala lang? Matagal na siyang nagkagusto sa'yo. Tiyak na hindi niya papansinin na hindi ka makakabuo ng anak. Sinabi ko na wala akong balak magpakasal. Sabi ni Madam kung hindi ka magpapakasal, hindi siya papayag na maoperahan. Pero kung patagilan pa ang kanyang sakit sa tiyan, tiyak na mapanganib ang kanyang buhay. Nahanap mo na ba ang hinahanap kong tao? Ayon sa utos mo, lahat ng may pulang nunal sa dibdib ay hinanap na, pero wala pa ring clue. Hindi pasensya na. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Ipagpatuloy ang paghahanap. Kahit baliktarin ang buong Cloud City, kailangan siyang matagpuan. Sige, Ginoo, dadagdagan ko pa ng tao. Sandali lang po, kukunin ko ang sasakyan. Aray, ang aking malaking ulo ng baboy. Ang taong ito. Yung tao na yon. Yung tao na yon. Buntis na nga, nagtutulak pa ng mabigat na sasakyan. Ang tapang niya. Ang ganda naman ng itsura niya. Yung balat niya, puti pa kaysa sa baboy ko. Anak, sana paglaki mo, ganito ka rin kaganda. Sige na, okay lang. Basta malusog ka, okay na yun. Kahit nakalimutan ko na kung ano itsura ng tatay mo. Pero dahil maganda naman ako, siguradong maganda ka rin. Ingat! Naku, muntik na. Salamat. Walang anuman. Sa susunod, mag-ingat ka na. Ingat. Parang pamilyar yung pakiramdam na to. Yung tiyan ko, Ayos lang ba? Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. hindi na. Malikot ang anak ko. Maingay talaga. Magpapahinga lang ako, okay na ako. Anak, huwag kang maingay. Kapag na-deliver na ng mama ang karne, saka lang tayo magkakaroon ng pera para sa renta. Sinagip mo ako kanina. Ito ang pasasalamat ko sa'yo. Hindi pera ang dahilan ko sa pagsagip sa'yo. Para magkaroon ng magandang kapalaran ang anak ko. Kung okay ka na, alis na ako. Inayos ng kapatid ng asawa ko. Pupunta ako sa Xiaoho Group bukas para magtrabaho. Wow, Sir Chi! Ang galing mo talaga! Ay, salbahe. Ano ba, harang ka? Ikaw ang nakabangga sa kanya. Hindi mo man lang nagsorry. Bakit ikaw pa ang nagalit? Ano ba ang pakialam mo? Ayoko sa mga taong nanlalamang sa mahina. Ay, amoy baboy ka. Umalis ka. Shen Wanyan,
Hindi ko mahanap ang iyo. Nagpakita ka pa mismo. Tamang-tama. Ibayad mo ang 10,000 pisong dowry na utang mo. Ibigay mo sa akin. Zhangchi, bitawan mo. Hindi ko kinuha ang pera mo. Bakit ako ang magbabayad? Ang pamilya ng tiyo mo? Kumuha ng pera at tumakas? Hindi ko hahanapin sino pa. Dati, napag-usapan na 10,000 piso para sa unang gabi mo. Sinong mag-aakala na wala kang hiya? Nagbuntis ka dahil sa lalaki. Hindi totoo. Dinrugas ako. Dati, dinrugas siya para matulog siya. Hindi inakala na napunta sa iba. Balat ako. Huwag kang magsalita. Sumama ka sa akin para kunin ang pera. Sinabi niya, umalis ka. Oy, mukhang ikaw ang lalaki niya. Kung ikaw ang nakasiping sa kanya, ikaw ang magbabayad ng utang ng pokpok na to. Magsinungaling ka. Hindi ko nga siya kilala. Hindi mo kilala, tapos siya ang magbabayad ng utang mo? Sinong niloloko mo? Anong nangyayari dito? Ginoo, ayos ka lang ba? Hoy, Tul. Alam mo ba kung sino siya? Isang basura lang yan. Anong kayabangan mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Humarap ka ng ganyan sa aming Ginoo. Ganito lang kaliit ang halaga, tapos nagmamalaki kang Ginoo ka. Pero tama ka rin. Mahirap nga naman magbuntis, kaya mababa lang talaga ang presyo. Zhangchi, magpakumbaba ka. Mas malinis pa ako kaysa sayo. Isinilang kang pokpok. Ang anak mong ito, tulad mo, ay hindi rin gusto ng magulang. Tumahimik ka. Ang anak ko ay hindi. Aray. Buisit. Sabihin mo, sino ang sinasabi mong pokpok? Anong gagawin mo sa kutsilyo? Sasabihin ko sa'yo, tagapamahala sa grupong Xiaho ang bayaw ko. Malapit na akong maging team leader. Kung saktan mo ako, hindi ka na makakapirmi sa Yuncheng. Makapirmi man o hindi sa Yuncheng, wala akong pakialam kung makulong ako ng ilang beses. Pero kung may mga has na magsabi ng masama tungkol sa anak ko, papatayin ko siya. Hindi mo gagawin yan. Subukan mo kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Sabihin mo, sino ang... Ako, ilayo mo muna yung kutsilyo. Ilayo mo yan. Ew, nakakadiri. Kung maririnig ko pang muli na nagsasabi ka ng masama tungkol sa anak ko, puputulin ko yan sa'yo. Sa mga kamag-anak na tulad mong pabigat, mukhang hindi magtatagal ang bayaw mo bilang tagapamahala. Umalis ka na. Shen Wanyin, maghintay ka lang. Hindi ko to palalampasin. Ay nako, mukhang mahina at payat itong butcher girl. Pero ang tapang pala kumilos. Hindi karapat-dapat si Zhangchi sa Xiaohu Group. Pati yung bayaw niya, wag na ring mag-manager. Ipadala na lang sa warehouse. Opo. Pero kawawa naman talaga itong butcher girl. Malas talaga ng buhay niya. Kung anak ninyo ang dinadala niya, hindi lang siya sasambahin, kundi ituturing pa siyang tunay na anak ng matanda nating may bahay. Nakakatakot. Huwag kang matakot, mahal. Hindi ko hahayaan na may manghusga sa'yo. Ikaw? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Nakakahiya. Ang Xiaohu Group talaga, nag-employ pa ng ganong klaseng tao. Mukhang malapit ng magsara. Anong pinagsasabi mo? Ang Xiaohu Group ang number 1 na pamilya sa Yuncheng. Paano masasara yan? Bakit ka ganyan kabalisa? Sa'yo ba pag-aari ang Xiaohu Group? Siyempre hindi. Pero, pag-aari yan ng aming Young Master. Ito pong, ang Young Master ng Xiaohu Group, si Xiaohu Jingxuan. Ikaw si Xiaohu Jingxuan? Naku. Nasa harap pala ako ni Young Master Xiaohu, tapos sinabi kong magsasara ang kumpanya nila. Ginugulo ko ba ang sarili ko? Young Master Xiaohu. Mali ako. Huwag mo sanang itigil ang kontrata ko sa pagbebenta ng baboy. Kailangan ko ang perang yun para sa upa. Gusto mong magpatuloy na mag-supply ng baboy sa Xiaohu Group? Oo. Gusto na gusto ko. Halika na, sumama ka sa akin. Pumayag ka. Napakabuti mo pong tao. Pupunta ba tayo sa cafeteria? Hindi tayo pupunta sa cafeteria. Saan tayo pupunta? Sa civil registry. Ha? May 5 milyong piso sa card na ito. Kung pakakasalan mo ako, ang perang ito, gastusin mo para sa anak mo. Magpakasal.
Ano? Nagsisisi ka na? Kontrata lamang itong kasal. At magkakaroon ng automatikong diborsyo pagkatapos ng 1 taon. Pagdating ng panahon, bibigyan pa kita ng 2 milyon bilang hiwalay na bayad. Sapat na para buhayin mo ang iyong anak. Ikaw na isang mayamang anak ng isang malaking korporasyon. Bakit ako pa, isang magbababoy, ang napili mong pakasalan? Ang ating estado, parang langit at lupa ang pagitan. Dahil gusto ng nanay ko ng isang apo. At ikaw naman ay mayroon ng isa. Pero, Ginoo, hindi naman sa inyo ang bata. Talaga bang handa kayong magpalaki ng anak ng iba? Oo nga, hindi ka naman ama ng bata. Ngayon, kailangan mo lang sabihin sa akin, papayag ka ba sa kasal na ito? Kung papayag ka, sa pangalan, siya ay magiging anak ng pamilya siya. Sa hinaharap, walang mang-aapi sa kanya. Anak ng pamilya siya. Ang anak ko sa hinaharap, hindi natatawaging bastardo. Pagkatapos, maaari pa ba akong magkatay ng baboy? Ako pa rin ba ang magiging supplier ng karne ng baboy? Para sa pamilya siya, Ang lakas ng loob mo. Kapag ikinasal ka sa aming Ginoo, magiging mayaman ka na. Naiisip mo pa rin ang pagkatay ng baboy? iba ito. Ang pagkain ng isang beses at ang pagkain araw-araw. Alam ko ang pagkakaiba. Ang kontrata ay 1 taon lamang. Ngunit ang negosyong ito, ang magbibigay ng kabuhayan sa aming mag-ina habang buhay. Si. Hindi ko lilimitahan ang iyong kalayaan. Si. Papayag ako. Ngayon, ayos na. Ang matandang babae ay hindi lamang magkakaroon ng manugang, kundi pati na rin ng apo. Isang hakbang na lang. Masaya na siya ngayon, di ba? Mas masaya sana kung tunay na apo. Hindi ko akalain. Ako na isang magbababoy. Nagpakasal ako sa pinakamayaman. Ingat. Salamat ha. Buntis ka pa naman. Mag-ingat ka sa susunod. Si. Oy. Teka Mali. Kanina, paano mo ako nailigtas? Hindi mo alam. Sa totoo lang. Ano ba? Hindi ba't paralitiko ang mga binti ko? Kaya, sa araw-araw, sinanay ko lang ang itaas ng katawan ko. Kaya naman, ang itaas ng katawan ko, napakalakas. Tingnan mo. Ah, ganun ba? Sanggol. Siya ang nagligtas sa akin kanina. Sa susunod, dapat nating pasalamatan siya ng mabuti. Tito. Palitan mo na ang tawag mo. Palitan. Ano ang itatawag ko? Papa? Parang hindi tama yun. 3 taon na ang nakalipas, na aksidente ako. Kaya't wala na akong magiging anak. Hindi na ako magkakaroon pa ng anak sa hinaharap, kaya siya na ang magiging anak ko. Wala ng anak. Hindi ko inakalang ang anak ng pinakamayaman. Hindi lang may sira ang mga binti, kundi wala pang anak. Talaga nga namang may kanya-kanyang problema ang bawat pamilya. Ginoong Ginchuan, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kapag mag-isa ka na lang, ang anak ko ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa huli. Parang hindi maganda ang dating yan. Sina, dalhin kita para makilala ang matanda. Sakto, palitan natin ang suot mo. Ha? Kamusta? Itong neckline. Hindi kaya masyadong mababa? Ayos lang. Buntis ka, huwag kang mag-high heels. Halika, palitan mo ang sapatos mo. MM. Ginoo. Narito ang flat shoes. Kulang nunal.
Ikaw ba ikaw? Anong ginagawa mo? Kasal lang sa kontrata ang meron sa atin. Hindi mo dapat ginagawa ang mga ganito. Nagkakamali ka. Tiningnan ko lang ang sa dibdib mo. Tiningnan. Anong tingin-tingin mo? Kahit ikaw ang binata, Jinxuan. Hindi ka dapat mang-agrabyado ng iba. Hindi ganoon nangyari. Ako. Hayaan mo na. Hindi ko maipaliwanag sa'yo. Magpalit ka ng sapatos, tapos tayo na. Naalala mo na rin ako at tinawagan? Oo, abala ka. Abala ka. Hindi mo ako napasyalan. Pumunta ka na rito. Si. Nandito ako. Hinihintay kita. Tita, pupunta ba si Jingshuang? Oo, may kasama pa siyang asawa. Asawa? Nagpakasal si Jingshuan? Daw. May anak na rin daw. Talagang siya. Kung hindi ako nagbanta sa kanya, hindi ko alam kung hanggang kaan pa niya itatago. Tita, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Magpahinga ka. Mabuti kang bata. Sa panahong ito, ikaw ang nakatulong. Kapag nanganak ang asawa ni Jingshuan, ikaw ang magiging ninang. Sige, magtrabaho ka. Ay, alamin mo agad kung sino ang napangasawa ni Jingshuan. Hindi ko hahayaan ang kahit sino na kunin si Jingshuan. Ang may bahay ng grupo ng Xiahou. Ako lang ang dapat. Ako ay isang magbababoy lang. Nakasuot ako ng ganito. Parang masyadong marangya, di ba? Ikaw ang asawa ni Xiahou Jingshuan. Dapat sanayin mo ang sarili sa mamahaling alahas at damit. Anong nangyari? Gusto kong umihi. Bigyan mo ako ng cellphone. Pupunta ako sa harap at maghihintay sa'yo. Kung hindi mo ako makita, tawagan mo lang ito. Siya ang pakakasalan ni Jingshuan. Oo, siya nga. Isang magbababoy sa Chaoyang Market. Anong klaseng panlilin lang ang ginawa niya? Para makapang-akit kay Jingshuan? Sabi-sabi ng mga tao, walang magiging anak si Ginoong Jingshuan. Pero buntis na buntis siya. Baka kaya siya pinakasalan ni Ginoong Jingshuan ay dahil buntis siya sa kanya? Kung ganoon, ang batang yan ay lalong hindi dapat mabuhay. Ikaw si Shen Wanyin, di ba? Sino kayo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman, si Xiahou Jingshuan ay lalaki ko. Kapag hinamon mo ako, wala kang magandang kahihinatnan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aray. Dugo. Dumudugo ako. Ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Tawagan niyo ang doktor. Magdilang anghel ka, kaya ka lang pinakasalan ni Jingshuan ay dahil sa bata, diba? Ano sa palagay mo kung biglang mawala? Ang batang ito, gusto ka pa kaya ni Jingshuan? Ate mo Sheng, malakas ako. Siguradong isang suntok lang, mapapalaglag na ang bata niya. Ikaw na ang bahala. Ate mo Sheng, malakas ako. Siguradong isang suntok lang, mapapalaglag ko na ang anak niya. Ikaw na ang bahala. Tulungan niyo ako. Halo? Anong nangyari? Mali ang tinawagan mo. Magrereklamo ka pa? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Xiahou Jingshuan. Sagipin mo ako. 10 taon ko nang gusto si Jingshuan ni hindi man lang ako tingnan. Ikaw, isang hamak na babayeng magbababoy. Sa pamamagitan lang ng isang bata, gusto mo siyang mabihag? Mali ka.
Hindi ito anak niya. Sa tingin mo maniniwala ako? Totoo ang sinasabi ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ako. Ginoo, pinapasando ka ng matandang ginang. Hala, nasaan ang ginang? Nasa banyo siya. Hintayin muna natin siya. Anong kaguluhan yan sa babaeng CR? Nakakandado sa kalagitnaan ng araw. Paano ko lilinisin yan? Hala, pumunta sa CR. Sige, hulihin niyo siya para sa akin. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ang tagapagmana ng Siaho Group, syempre, ako ang magkakaanak. Tungkol naman sa batang nasa tiyan mo, mamatay na lang. Aray, Tumigil kayo. Ano ba yan? Gulat ako. Tangjie, dumating na si Ginoong Jingshuan dito. Umalis na tayo. Bakit nandito si Jingshuan? Baboy girl, binabalaan kita. Ang nangyari ngayon, kung may maisplok ka kahit isang salita, siguradong papatayin kita, pati ang sanggol mo, sa sinapupunan mo. Tara na. tulungan niyo ang anak ko. Wanin. Pakiusap. Iligtas mo ang bata. Ginoo, ang inyong wheelchair. Doktor, kumusta? Okay ba ang anak ko? Buti na lang naagapan. Safe ang bata. Para sigurado lang, magpatingin ka muna sa ospital ng ilang araw. Mabuti naman at okay. Talagang maraming salamat sa'yo. Parang ikaw na ang pangalawang magulang ng anak ko. Huwag kang mag-alala pagdating ng araw na. Tama na, huwag ka nang magsalita. Hindi ako mag-iisa magpakailanman. Pero, ano ba talaga ang nangyari sa banyo kanina? Ako. Ang nangyari ngayon, kung may maisplok ka kahit kalahating salita, sinisiguro ko, ikaw at ang sanggol sa tiyan mo ay parehong pupunta sa impyerno. Hindi sa kanya ang sanggol. Paano siya magagalit para sa sanggol? Dahil sa kanyang kababata. Wala na, dulas lang ako. Talaga? Siyempre, totoo. Hindi Kanina nung pumasok ako sa CR. Tumayo ka naman. Paano nangyari? Ito pala. Sa totoo lang. Gumaling na ang paa ko 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon, ginagawa ko lang ito para lang maiwasan ang pagpupumilit ng lola ko na magpakasal ako. Kaya, naka-wheelchair pa rin ako. Talaga? Kung gumaling na ang paa mo, huwag ka nang gumamit ng wheelchair, ang sama ng pakiramdam. Hoy, taka. Hindi ka pa fully recovered. Ako na. Anong problema? May nakikita ka ba sa mukha ko? Wawala naman. Parang, nakakainis. Iba talaga ang kapalaran ng iba. Ikaw, nakakita ka ng liwanag 6 na buwan na ang nakalipas. Samantalang ako, noong 6 na buwan na ang nakalipas, ay nagkaroon ng malaking problema. Anong problema? 6 na buwan na ang nakalipas. Nadroga ako sa isang hotel. Hindi ko inaasahan. Nakasama ko ang isang lalaking nadroga rin. Pagkatapos noon, nagbuntis na ako. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang laki ng pagkakataon. Saang hotel ka noon? Bakit ka ganyan kabalisa? Sabihin mo, importante ito. Ay. Ikaw na ba ang manugang ko? Bakit ka nandito? Hindi ba't kami ang pupunta sa'yo? Ang tagal kong naghintay. Hanggang kailan mo pa ako pahihintayin? Manugang, nahihirapan ka na ba? Ayos lang ba ang apo ko? Ayos lang ang bata. Wanyin. Nanay ko ito. Kumusta po, tita? Ay nako, ang bait mo naman. Anak, ikaw ang biyaya ng pamilyang Xiaho. Hindi lang nagdadalang tao ka kay Jingshuan, pati ang kanyang mga paa, dahil sa'yo ay gumaling. Talagang lubos ang pasasalamat ko sa'yo, anak. Nagkataon lang po iyon. Nagkataon lang. Paano naging pagkakataon lang yan? Tadhana yan.
Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw ang magiging bayani ng pamilyang Shaiho. Hindi ka namin hahayaang magtiis ng kahit kaunting hirap. Hindi ba anak? Salamat po, tita. Nakapag-asawa na kayo. Tita pa rin ang tawag mo? Nanay na ang dapat tawag mo. Nanay, Oh, ano? Tita, huwag naman sanang dahil may bagong kapatid ka na, ay ayaw mo na sa'kin? bakit nandito siya? Nandito na si Musheng. Ito ang panganay na anak ng pamilya Tang, si Tang Musheng. Ang pamilya Tang at pamilya Xiaoho ay matagal nang magkaibigan. Si Musheng at Jingshuan, magkasama silang lumaki. Parang magkapatid na talaga. Nabalitaan ni Musheng na ikinasal na si Jingshuan, kaya espesyal siyang dumating para makita ka. Ikaw siguro ang bunsong kapatid na si Wanyin? Bakit ka ganyan kabahala? Anong kinakabahan mo? Mukha ba akong masungit? Hindi. Maganda po si Miss Tang. Nagulat lang ako sandali. Siya pala ang panganay na anak ng pamilya Tang. Ang pamilya Tang ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Yuncheng. Pagkatapos lang ng pamilya Xiaoho, hindi ko sila kayang awayin. Ilang buwan ka ng buntis? 6 na buwan. Ah, ganun pala. Ganito pala itsura ng 6 na buwang tiyan. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin o magsasabi ng mga salitang hindi dapat sabihin. Kung hindi, baka hindi na ito maisilang. Baka hindi na ito mangyari. Shen Wanyin, huwag kang kabahan. Hindi siya magagawa ng basta-basta ngayon. Musheng, anong pinagsasabi mo? Jingshuan, nagkakamali ka. Narinig ko lang yan sa iba. Maraming bawal sa mga buntis. Kaya sinabihan ko lang siya ng mabuti. Tama si Musheng. Kailangan talagang mag-ingat ang buntis. Lalo na't ang dinadala mo ang panganay na apo ng pamilya Xiaoho. Hindi pwedeng maging pabaya. Pero, handa na ako. Pasok kayo. Magandang araw po, Binibini. Sino sila? Ang dalawang ito ay mga dalubhasa sa masahe. Ang mga buntis kasi, madaling sumakit ang katawan at manakit ang mga kalamnan. Kailangan ng madalas na masahe. Ang dalawang ito naman ay mga nutrisyonista. Chinese food man o Western food, basta ang gusto mo, walang hindi nila kayang lutuin. Ma, ang galing mo, napakamaasikaso mo. At saka, At ano pa? ito naman mga damit ito para sa aking magiging apo. Ma, hindi pa natin alam kung lalaki o babae ang magiging anak. Kaya bumili ako ng pareho. Masyado naman yatang maaga ito. Hindi maaga, hindi maaga. Mga 3 o 4 na buwan na lang ay manganganak ka na. Kailangang ihanda ng maaga. Kung ang dinadala ko ay tunay ng anak ni Xiaoho Jingshuan, napakaswerte ko sana. Bukod sa para sa aking apo, mayroon din para sa aking manugang. Pasok kayo. Ito ay munting regalo mula sa akin. Manugang, dapat mong tanggapin ito. Hindi. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Hoy, pigilan mo naman. Hindi naman kasi talaga sa iyo ang batang ito. Ibinigay sa'yo ni Mama, tanggapin mo na. Tama. Napakaswerte mo talaga, Day. Ang manugang ng aming pamilyang Xiaoho dapat ay nakaginto at pilak at namumuhay ng marangya. Ito naman ay isang kolyeng ruby. Ang ganda ng kolyeng ito. Ito ay kolyeng minana ng pamilyang Xiaoho. Ang lahat ng pagmamahal na ito, dapat ay para sa akin. Halika. Isusuot ko sa iyo, nak. Kapag isinuot mo ito, ikaw na ang magiging babaeng puno ng pamilyang Xiaoho. Ito. Huwag kang tumingin ng hindi nararapat. May anak ka na, nagkukunwari ka pang nahihiya. Nanay, pampublikong lugar ito. Tita, buntis po ngayon ang kapatid. Baka hindi maganda kung mag-alahas siya. Ayos lang.
Nakabubuti sa katawan ang ruby na ito. Mas lalo kang gagaling at giginhawa. Pero, tama ka. Medyo malamig nga talaga ang ruby na ito. Dapat isuot sa labas ng damit. Aray, ang ganda talaga. Di ba? Talagang maganda. Ibinigay sa'yo ni nanay, suotin mo na lang. Mukhang sa paghihiwalay na lang ibabalik sa kanya. Oh, Jingswan, anak kanino ang kapatid? Bakit ngayon lang siya nakita? Tang Mo Sheng. Lumampas ka na. Ako si Xiahou Jingshuan. Kailan pa ako naging mapili sa estado ng pamilya? Hindi ako anak mayaman. Hindi anak mayaman? Ang pamilya Xiahou ang pinakamayaman sa Cloud City? Hindi naman siguro mag-aasawa ng babaeng hindi magkatapat ang estado? Mamamatok lang ako ng baboy. Mamamatok ng baboy? Ang pinahahalagahan ng pamilya Xiahou ay ang reputasyon. Tiyak na hindi papayag si tita na pakasalan ni Jingswan ang isang hamak na mamamatay baboy. Shen Wanyin, maghintay ka lang na paalisin ka. Jingswan, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung alam ko lang na ganito ang... Naku, siguradong iniisip ni Auntie na ang kalagayan ko ay hindi bagay sa pamilya Xiahou. Dali-dali kong ibabalik ang kwintas. Kung alam ko lang na ganito, bibilhin ko ang buong palengke ng Yuncheng. Narinig ko na medyo mahigpit ang tagapangasiwa ng palengke. Hindi dapat maapi ang mahal kong manugang ng pamilya Xiahou. Ano? Ma'am, hindi mo ako kinukutya. Ikaw, isang batang babae lang, hindi pa nga umabot sa kalahati ng bigat ng baboy. Kumakain sa sariling kakayahan, hindi ko pa nga napapahalagahan, paano ko kutya? Pero auntie, kung malaman ng mga tao na si Jingswan ay magpapakasal sa isang babaeng magpapakatay ng baboy, ang reputasyon ng pamilya Xiahou. Sa Yuncheng, sino ang may lakas ng loob magsabi ng kahit anong masama tungkol sa pamilya Xiahou? Tama. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Higit pa, ang anak na babae ko ay marunong magpatay ng baboy. Ibig sabihin malakas ang katawan. Sa tamang panahon, ikaw at siya ay makakapag-anak ng marami. Mom? Ano ang sinasabi mo? Mali ang sinabi ko? Konti ang mga anak ng pamilya, Xiahou. Ikaw, sa loob ng 29 na taon, wala ka man lang girlfriend. Ngayon, may asawa ka na, kailangan talagang magsikap. Auntie, may gagawin pa ako. Una akong aalis. Sige. Ay, medyo maliit ang lugar. Masikip ang hangin kapag maraming tao. Huwag sanang maapektuhan ang mahal kong manugang. Magtrabaho ka. Shen Wanyin, hindi ko hahayaan ng ganito. Ang pamilya Xiahou ay may mga anak. Wala akong panghihinayang kahit mamatay ako. Bakit mo sinasabi ang mga nakakalungkot na salita? Ma'am, narinig ko na may sakit ka. Dapat mong alagaan ang katawan. Ako at Jinshuan ay walang karanasan. Sa hinaharap, aasa kami sa iyo para alagaan ang bata. Tignan mo, napakaresponsable. Tama ang sinabi ng mahal kong manugang. Kakausapin ko agad ang punong doktor para magpa-schedule ng operasyon. Dapat kong alagaan agad ang katawan para magkaroon ng apo. Lumabas kayo. Alagaan mo siya. Ang matandang babae. Sa loob ng maraming taon, pinilit ko siya ng maraming beses. Ngayon ikaw ang nakatulong. Pagkapanganak ng bata, bibigyan kita ng karagdagang pera bilang bayad pa sa salamat. Hindi na. Sapat na ang binigay mo sa akin. Pero, may isang bagay na gusto ko talagang tulungan mo. Sabi mo, Bigla ang dumating ang sanggol. Ayaw kong isipin ng iba na siya ay batang walang tatay. Kaya, pwede ba kitang pakiusapang pumunta sa palengke? At magtinda ng baboy kasama ko. Para suportahan ang sanggol. ano? Tunay na native na baboy. 20 piso bawat kilo. Sariwa, kakapatay lang. Sariwa at chewy. Ako, ang presidente ng Xiahou Group, gawin ito. Talagang imposible. Huwag mo ngang isipin. Teka, Ingat. Kakalabas lang sa panganib ng buhay, tapos naglulundag-lundag ka. Ayaw mo nang gumaling, ha? nagmamadali ako eh. Pakiusap. Isang beses lang. Gumalaw siya. Ito ay galaw ng sanggol sa tiyan.
Kapag naririnig ng sanggol ang tunog na gusto niya, may reaction siya. Ibig sabihin, gusto ka niya. Gusto niya ako. Tingnan mo, gumalaw na naman siya. Ngayon, dito siya sumisipa. Ngayon naman dito. Nahawakan mo ba? Ganito tayo ngayon. Parang ang mag-asawa. Biro mo lang yan. Kasunduang pag-aasawa lang ito. Ako, isang magbababoy? Paano ako akmang-akma para sa'yo? Pwede kitang samahan sa palengke. Pero, hindi ako sasabay sa pagtatawag mo. Hindi tatawag. Basta tumayo ka lang diyan. Hindi naman ako billboard na tao. Sige na nga. Magpahinga ka muna. Ako, maghahanda muna. Si Sheho Jinswan, mukhang malamig ang ugali. Pero sa totoo lang, mabait naman ang puso. Ang pagkakilala sa kanya, swerte natin. Hindi ba, Sanggol? Zhang Chi, hindi kita paggagalitan. Ikaw pa ang hahanap ng gulo? Tanong ko sa'yo. Sinong makapangyarihan ang kinainisan mo? Ako, Ngayon, hindi lang ang plano mo ang nasira. Pati ako napunta sa bodega. nasira? Ha? Naipagmayabang ko na napapasok ako sa Xiaho Group. Ngayon, wala na. Nakakakahiya yon. Bayaw, tulungan mo naman ako. Anong tulong? Sabihin ko sa'yo, ang problema mo, mula ngayon, wala na akong pakialam. Maayos na trabaho. Bakit biglang nawala? Walang katuturan. Kapag may kamag-anak kang pabigat, sa tingin ko, yang bayaw mo, hindi magtatagal bilang tagapamahala. Alam ko na. Si Shen Wanyin ang may kagagawan nito. Ang hayop na magbababoy na yon. Kung ayaw mo akong mabuhay ng maayos, huwag ka ring umasang guminhawa ang buhay mo. Ay, nandito na tayo. Pwede bang tulungan mo akong buhatin ang baboy? Hihiwain ko mamaya. Siya. Kung sasamahan pa kita ulit, baboy na ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon lang to. Si, Hoy, Wanyan, Oy, Tita Zhang. ilang araw ka nang hindi nagtitinda. Sa kalagayan mo ngayon, wala ka namang lalaki sa tabi. Kung may problema ka, sabihin mo lang kay Tita Zhang. Salamat, Tita Zhang. Pero may lalaki ako. Ha? May lalaki? Tita Zhang, ito ang lalaki ko. Ito si Tita Zhang. Sa palengke, malaki ang tulong niya sa akin. Ito pala ang tatay ng bata? Mukhang hindi gaanong maaasahan. Siya pala ang tatay ng bata. Mukhang hindi naman maaasahan. Bakit ka kumuha ng ganitong klaseng lalaki? Ang payat ng mga braso't binti. Mukhang puro porma lang. Huwag kang magpadala sa itsura. Kapag walang kakayahan ng lalaki, ang mga babae ang maghihirap. Tizang, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa totoo lang, marami siyang alam. bakit mas maliit ang pwesto mo kaysa sa katabi? Siya na. Palitan ko ng mas malaki. Ano ba ang kaya niyang gawin? Puro salita lang. Palitan ng mas malaki? Akala mo ba siya na ang namamahala sa palengke? Mabuti pa huwag muna malaman ni Tizang ang tunay na pagkatao ni Jin Xuan. Baka matakot siya ng husto. Una, nabuntis ng hindi kasal. Ngayon naman, kumuha ng pabigat. Ang ibang tao, talagang walang hiya. Ano bang pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko? Bakit ba ang Xiaho Group ay sa iyo lang kumukuha ng baboy? May katiwalian yan sigurado. Pinagsasabi ko? Ang gusto ko ngayon ay ang palengke na ito. Bilhin mo ito para sa akin ngayon din. Para kayang may bahay, magkaroon ng mas malaking pwesto. Ang babaeng, katulad mo, noong unang panahon,
binabaon na sa ilog. Ikaw, Ipikit mo ang iyong mabahong bibig. Ako ang lalaki niya. Wanyin, okay lang ba? Ako ang asawa niya. Ang anak sa sinapupunan niya ay akin. Hoy, una, nabuntis ng kusinero. Tapos ngayon, may binatang mukhang bata na sumalo. Maraming alam ang mga engkantada. ikaw, Ang sinabi mo na i-record ko. Publiko kang gumagawa ng kasinungalingan at naninira sa iba. Illegal yan. Illegal? Tawagin mo ang pulis para aresto ako. Wala kang hiya? Tapos bawal pang sabihin? Binabalaan kita. Mag-apologize ka sa kanya ngayon. Kung hindi, kakain ka ng pagkain sa kulungan. Ikaw. Sino ang tinatakot mo? Magkomento lang? Kulungan agad? Marami ang nasa kulungan. Ay, mga kapitbahay tayo. Bakit ganyan ang gulo? Lidama, sobra nga. Mag-apologize ka kay Wanyin. Tapos na ang usapan. Nagkamali ako. Hindi ko na uulit, okay? Wanyin, binawi ko ang sinabi ko. Ang lalaki na nakilala mo ay may kakayahan. Hindi ko pa nakita ang lidama na napahiya ng ganito. Sige, alagaan mo ang sarili mo. Aalis ako para magtinda. salamat. Buti na lang nandyan ka. Dito, ikaw ang magdedesisyon. Kung may mga has na magsalita, hindi sila makapagtinda dito. Ano? Binili ko ang palengke na ito. Nabili ko. Dito, ikaw ang magdedesisyon. Nabili mo? Talagang pinakamayaman. Napakagaling. Sir, 1 kilo pa ng baboy. Sipo, sir. Sir, mas mura dito. Sir, bumili po kayo ng baboy ko. Sariwa ang baboy ko. Sir, sariwa rin po rito. Sir, mas mura po rito. Sir, Ah, ano? Magtitinda muna ako. Buntis ka na, gumagamit ka pa ng kutsilyo. Malas yan. Okay lang. Sanay na ako. Ako na. Ikaw, Oo. Paano ba ito? Huwag kang tumanga. Magsalita ka na. dito, hiwain mo. Dito rin, hiwain mo. Tapos hiwain mo ng maliliit. Si, alam ko na. Magpahinga ka na. Mali. Dapat sunod sa himay. Sige, alam ko na. Ang hirap naman. Naku, puro sebo. Punasan mo agad. Salamat. Akala ko madali lang magkatay ng baboy. Mahirap din pala. Mahirap din ang pinagdaanan mo noon, ano? Hindi. Sanay na ako. Makalipas ang 1 taon, maghihiwalay tayo. Bibigyan pa kita ng 1 bilyon. Para mas magaan ang buhay mo't ng anak mo. Mas magaan ang buhay nyo. Hindi ako napapagod. Para sa akin, mas panatag ang loob ko kapag sariling sikap ang pinagkakakitaan. Panatag ang loob. Halika. Ayusin mo na agad ang mga karneng baboy sa mesa at alisin mo na. Tagapangasiwa Wu, alam na kaya niya. Ang tungkol sa pagbili ni Saya Ho Jin Suan sa palengke. Kaya pinapag-ayos niya ako ng baboy para ilipat sa mas malaking pwesto. Tagapangasiwa Wu, ako po. May nagreklamo sa pamilya mo. Nagbebenta raw kayo ng baboy na may sakit. Mula ngayon, kukunin ko na ang pwestong ito. Umalis ka na rito. Ano? Baboy na may sakit. ay naku, mag-ingat kayo. Huwag na kayong bibili sa kanila. Baka mamaya may sakit ang mabili nyo. Totoo ba yan? Baboy na may sakit? Ji, Wu. Ang karne sa amin, pinakasariwa at malusog. Baka may pagkakamali. Tingnan mo, ang baboy namin, may sertipiko ito. Huwag kang mag-alala. Baka maapektuhan ang buntis mo. Kanina mo sinabing may nagreklamo. Nasaan yung nagreklamo? Nandito. Jiang Qi, Shen Wanyin. Kaibigan ko si Ji Wu. Kung hindi mo babayaran, huwag ka nang magtitinda dito. Naktu. uulitin ko sa'yo. Hindi ko kinuha ang pera. At hindi ko ibibigay sa'yo. Meron ka namang lalaking lumpo, di ba? Nandito pala. Nakakatayo na pala ngayon. Talagang ang pamilya mo, puro artista at sinungaling. Zhang Qi,
Kung ayaw mong mamatay, magpakumbaba ka sa kanya. Bah, ano? Naiinggit ka? Hindi mo siya pwedeng punahin? Halika't tingnan ninyo. Magkayakap sa liwanag ng araw? Wala na bang hiya? Di, Bu. Naisahan ako. Palagi lang akong ginugulo ng taong ito. Hindi naman talaga siya bumili ng karne sa amin. Bayaw ni Chi, mataas na opisyal ng Xiaoho Group yan. Bakit pa niya kailangang pag-initan ng magbababoy? Alamin mo, binili na ng Xiaoho Group ang palengke na ito. Hindi ko papayagan na sirain ang pangalan ng palengke. Ikaw, umalis ka na. Hindi ako aalis. 5 taon na akong nagbabayad. Bakit ako aalis? Ang pwesto mo. Ba, naawa lang ako sa'yo. Kung hindi ka aalis, tutulungan kita. Kung alam mong binili ng Xiaoho Group ang palengke na ito, dapat alam mo rin ang kakayuan niya. Ay hindi mo kayang paginitan. Isang hamak na magbababoy. Anong hindi ko kayang gawin? HMPH. Ang mga tao dito. Lahat ng tao dito, sa akin umaasa ang kabuhayan. Kung makikipagtalo ka sa akin, ngayon, lumayas ka sa palengke. Isang maliit na inspektor, ang yabang mo, mamaya, huwag kang magsisisi. Ang tingin ng mamamatay baboy na to, ang lala, nakakatakot. Sasabihin ko sa'yo, ako ang namamahala sa buong palengke, kaya may karapatan akong magmayabang. Ay nako, tagapamahala Wu. Buntis si Wanyin. Mahirap ang buhay. Kung kukunin mo ang pwesto niya, paano na siya mabubuhay? Ano? Gusto mong ipagtanggol siya? Kung magdaldal ka pa, isasama kita sa pagpapalis. Ikaw ang dapat umalis. Ako ang aalis. HMPH. Panonggo ko na ako ni Sir Chi. Kapag Naple AS ko tong mamamatay baboy na to, sa hinaharap, hindi lang dito. Kundi sa buong Xiaoho Group, lahat ng palengke sa ilalim nito, ako ang mamamahala. Bakit hindi ko alam yan? Ang galing pala niya. Ang bayaw ko na si Huang Wu. Siya ang manager ng Xiaoho Group. Isang salita lang niya. Dito sa Yuncheng, walang hindi niya magagawa. Ganon ba? Sayang, ang buhay o kamatayan ni Huang Wu ay nasa akin ang desisyon. Pwe, ikaw, isang lalaki lang. Ang lakas ng loob mo. Akala mo sino ka? Anak ka ba ng pamilyang Xiaoho? Zhang Chi. Siya talaga si Xiaoho Jinshuan. Hahaha. Young Master Jingshuan, nagbebenta ng baboy dito? Posible ba yon? Kung siya si Young Master Jingshuan, ako na ang hari ng langit. Tama, mamamatay baboy. Nag-iisip ka na talaga. Siya, isang baldado. Kung siya ang pinakamayaman, luluhod ako sa harap niya at magmamakaawa ng 10 beses. Ngayong araw na ito, gagawin mo yan. Ikaw, Tama na. Huwag nang makipagtalo pa sa kanila. Kung ayaw nilang umalis, edi gibain natin ang pwestong ito. mga kapatid, give in nyo. Sino ang maglalakas loob? Young Master, Young Mistress, paumanhin at nahuli ako. Yun, Young Master. Talagang si Ginoong Jingsuan yan. Imposible. Paano pwedeng pakasalan ni Shen Wanyin ang pinakamayaman? Itong lalaking to, peke lang yan sigurado. Ikaw? Baboyera kang walang hiya. Gusto mo pang maging asawa ng pinakamayaman? Sino ang maniniwala? Hinamon mo pa ang aming ginang? Mukhang gusto mong mamatay. Kayong dalawa ang dapat mamatay. Ang lakas ng loob ninyong magpanggap na si Ginoong Jingshuan itong lalaki. Tatawagan ko na ang bayaw ko. Kayong dalawa, mabulok kayo sa bilangguan. Sige, tawagan mo siya. Talagang wala kang takot sa kamatayan. Hoy, bayaw. Pumunta ka agad sa Chaoyang Market. May nagpapanggap na si Ginoong Jingshuan dito. Ano, papunta na ako. Sige. Maghintay kayong dalawa. Dumating na ang bayaw ko. Magdudusa kayo. Sino? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na si Ginoong Jingshuan dito? Ako. Ginoo, Bayaw, dumating ka na. Ito yung lalaki. bulag ka ba? Pwede mo ba siyang bastusin? Ginoo, ininsulto ka ng lalaking ito. Humihingi ng paumanhin si Huang Wu. Huwag mo na siyang pansinin. Siya. Siya talaga si Ginoong Jingshuan? Huang Wu, talagang napakabuti ng kapatid mo. Mukhang hindi sapat na binabalang ang posisyon mo. Maglinis ka na lang ng kubeta. Ginoo, ako po, maging mabait po kayo. Huwag po kayong makipagtalo sa taong ito. Babasagin ko na ang mga buto niya ngayon din. Mula ngayon, papaniwalain ko siyang mawala sa iyong city. Ginoong Jingshuan, nagkakamali po ako. Maging maawain po kayo. Patawarin niyo po ako.
Ginoong Jingshuan. Patawarin ka. Kanina pa, sinasabi mong naghahanap ako ng away. Ngayon, ikaw ang magsabi, sino ba talaga ang naghahanap ng away? Ako po ang naghahanap ng away, Ginoong Jingshuan. Ako ang naghahanap ng away, Ginoong Jingshuan. Ginang, ipakiusap ninyo po ako sa kanya. Kung hindi ko po kayo nilagyan ng gamot noon, hindi po kayo magkakaanak ni Ginoong Jingshuan. May kontribusyon din po ako doon. Ano? Nang gabing iyon, ikaw ang naglagay sa akin ng gamot? Opo, Sandali. Ang lalaking ng gabing iyon. Ikaw? Ang babaeng ng gabing iyon. Siya pala. Ingat. Ikaw? Sigurado ka? kahit hindi ko nakita, pero kung hindi ito ang anak ni Ginoong Jingshuan, paano siya makakapag-asawa sa iyo? Hindi ba? Kaya? Hindi mo rin alam kung sino ang kausap mo. Paano ko malalaman? Pagpasok ko sa kwarto, wala ka na. Lex, kung alam ko kung nasaan ka, ako mismo ang gagawa. Akala ko may problema. Oo. Paano ako magkakaroon ng napakagandang swerte para magbuntis ng anak ni Xiahou Jingshuan? Umalis ka. Huwag mo na akong makita sa Yon City. Oo. Salamat, Ginoong Jingshuan. Napakabuti po ng loob ninyo. Salamat, Ginoong Jingshuan. Napakabuti po ng loob ninyo. Pasensya na. Nagkamali ako sa iyo kanina. Pero pag-isipan mo, paano ka magiging isang bastos na lalaki na pumipilit sa iba? Ay, sinabi ko na ang anak ng pinakamayaman ay ibang tao. Talagang paaalisin ako. Wan Yin. Hindi, Ginang. Kung may nagawa ako noon, humihingi ako ng paumanhin. Huwag mo lang isipin yon. Sinabi ko ikaw ang namamahala sa palengke. Magiging maayos ang negosyo mo. Huwag kang magchismis tungkol sa iba. Hindi na. Ginang, ako. Huwag kang makialam. Sa harap ng Ginoo at Ginang. Huwag tumingin. Halika. Tara, uwi na tayo. Wow! Talagang bahay ng pinakamayaman. Napakaganda ng tirahan. Maligayang pag-uwi, Ginang. Sumayo kayo agad. Huwag kayong ganyan. Anak, nandito ka na pala. Inay, kumusta na pakiramdam mo? Maliit na operasyon lang naman yon. Mabilis gumaling. Mabuti naman. Mabuti. Ayon sa doktor, tinanggal lang ang isang polyp, wala namang malala. Ginawa-gawa lang niya yon. Ang lola naman. Ganito ang naisip ni Inay. Kapag ipinanganak na ang bata, saka kayo magpapakasal muli ni Jingshuan. Ano sa tingin mo? Sige, Inay. Sa totoo lang, pwede namang walang kasalan. Hindi pwedeng hindi. Napakalaking bagay nito. Dapat talagang ipagdiwang ng maayos. Pagdating ng panahon, magdaraos ako ng isang marangyang salo-salo para malaman ng lahat ng kilalang tao sa Yuncheng na ikaw ang babaeng may-ari ng aming pamilyang Xiahou. Anong gagawin ko? Maganda sa tingin ko. Sundin na lang natin ang sinabi ni Inay. Maghihiwalay din tayo pagkalipas ng isang taon. Hindi ba't makikilala na ako ng lahat? Masama yon para sa'yo, di ba? Ganito na lang ang gawin. Sige, aayusin na ito ni Inay. Huwag kang mag-alala. Hayop ka, binabalaan kita. Manugang, nasa espesyal na panahon ka ngayon. Kahit na pwede naman yon, pero kailangan pa ring maging maingat. Hindi, ma. Ano bang sinasabi mo? Nakapanganak na nga, nahihiya ka pa? Sige na, pagod na kayo sa maghapon, maaga na kayong umuwi ang magpahinga. Tandaan mo, maging maingat. Dito ka natitira mula ngayon. Hindi ba dito ka rin titira? Sa katabing unit ako titira. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, kahit kailan. Siyang ka pala, Jingshuan.
Kanina ko pa nakakalimutang ibigay ito sa'yo. Ano ito? Ito ay oil para sa pagbubuntis. 6 na buwan ng buntis ang manugang kong alaga. Dapat niyang alagaan ng mabuti para maiwasan ang stretch marks. Saan ba ito ipapahid? Siyempre, ipapahid yan sa tiyan ng manugang kong alaga. Sige, ma. Salamat po. Ay, pati sa hita, sa puwit, sa mga lugar na yan, hindi mo kayang ipahid ng mag-isa. Kailangan mong tulungan ni Jingshuan. Ako na ang magpapahid. Siya ang magpapahid. Oo nga, malaki ang tiyan mo. Paano mo ito ipapahid sa sarili mo? Mag-asawa na kayo. Ano pa ang ikahihiya? Pero mag-asawa lang kami sa panlabas. Anak, sabihin ko sa iyo, ang pagpapahid ng oil para sa buntis ay napaka-importante. Dapat mong gawin itong maayos. Alam mo? Oo, alam ko. Ako na lang ang magpapahid. Hindi mo na kailangang mag-abala. Pero ang tiyan, maaabot mo. Ang ibang mga lugar, Hindi na kailangang ipahid ang mga lugar na hindi maabot. Wala yun sa problema. Pero sabi ng nanay, importante ito. Para sa mga buntis. Talagang ipapahid mo ito sa akin. Hindi maganda. Hindi kami tunay na mag-asawa. ano ba iniisip mo? Ibinibigay ko lang sa iyo ang oil para Zhang Ma ang magpapahid. Zhang Ma. Kamusta, Zhang Ma? Kamusta, Zhang Ma? Mag-shower muna ako. Kung magiging tunay na mag-asawa kami. Parang okay din. Jiang Ma. Jiang Ma. Nasaan siya? Alam kong tatamad-tamad ang batang yan at hihingi ng tulong sa iyo. Hindi pwede yon. Ang mga bagay tungkol sa magiging asawa, dapat siya mismo ang gumawa para malaman niya kung gaano kahirap ang pagbubuntis, para mas lalo niyang alagaan ang asawa. Ginang, matalino. Hindi ba? Talagang ako mismo ang gagawa. Nakatira ako sa bahay ng pinakamayaman, ang pamilya Xiaoho. At si Xiaoho Jinshuan, asawa ko na. Mag-ingat. Batang lalaki, binabalaan kita. Kung talagang asawa ko siya. Hindi pwede, hindi pwede. Anong klaseng tao ka? Paano mo mag-iisip ng ganoon tungkol sa kanya? Talagang matagal ako sa banyo, kulang sa oxygen ang utak ko. Maraming katulong dito, pero wala man lang isang nakikita. Mag-ingat. Salamat ha. Delikado kanina. Palagi kang nagmamadali. Ano to? Anong tinitingnan mo? Pasensya na. Pasensya na. Natatakot lang ako na baka mahulog ka. Hoy! Huwag kang manghiwa. Ay, pasensya. Pasensya. Sige na nga. Ipikit mo ang mata mo at tumalikod ka. Kukunin ko ang tuwalya ko. Siye. Yung. Mahihirapan ka, buntis ka. Ako na lang ang tutulong sa'yo. Pako yan. Pasensya na. Pasensya na. Nahanap ko na. Hoy, tigil. Ipikit mo ang mata mo. Ako na lang. Yung. Wala si Zhang Ma. Bukas na lang ipapahid niya sa'yo ang pregnancy oil. Dilat ka na. Sandali. Parang may pulang nunal siya sa dibdib. Ikaw, Ano? dapat talagang magpalit na ako ng salamin. Wala. Maaga kang matulog. Nasa katabing kwarto lang ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Kasalanan ni Ate Zhang. Kung nandito siya, hindi sana nangyari yung ganito ngayon. Bukas, babawasan ko talaga ang sahod niya.
Yung hinahanap kong tao, may balita na ba? Paumanhin, Ginoo, wala pa po. Isang taon na yan. Hindi pwede. Kailangan may sagot ka sa loob ng isang linggo. Pero, Ginoo, yung sa side po ng ginang. Huwag mo nang pakialaman yan. May plano ako. Sinabi ko ng pananagutan ko ang taong yon, pakakasalan ko talaga siya. Baka naman si Xiahou Jinsuan, may gusto siyang iba. Pero dahil sa ibang dahilan, hindi siya makapagpakasal doon. Kontrata lang naman talaga ang kasal namin. Normal lang na may gusto siyang iba. Pero, bakit ang bigat sa pakiramdam? Ang pamilya, Xiahou, maghahanda pa ng piging para sa kanya? Isang magbababoy lang siya. Anong karapatan niya? Binibining Tang, nalaman ko na. Ang pamilya ng tiyuhin ni Shen Wanyin, mga tipikal na palamunin. Umaasa lang sila sa pagbababoy niya noong nakaraan para lang sa 10,000 piso. Ipinagbili nila siya. Mga palamunin, ayos. Puntahan mo agad at sabihin sa kanila tungkol sa pagpapakasal ng magbababoy. Tapos, ibigay mo sa kanila ang address ng piging bukas. Gagawin ko. Ang pamilya Xiao ang pinakamayaman sa Ying City. Napaka-importante sa kanila ng reputasyon. Kapag nahiya ka sa harap ng lahat, kahit buntis ka pa, huwag ka nang umasang manatili. Mga tol, magbigay kayo ng sports car para sa anak ko. Para magpakita ng galing ang anak ko. Ilang oras pa ba, Tay? Tibayan mo. Malapit na ang sports car. Ikaw, anong ginagawa mo? Si Wan Yin, napangasawa niya ang pinakamayaman sa Yuncheng, ang pamilya Xiahou. Ano? Ang putang inang yon, napangasawa ang pinakamayaman? Imposible yon. Isang katulong sa pagkatay ng baboy. Kung makapangasawa man ng mangingisda, swerte na yon, pinakamayaman pa. Sa susunod na buhay na lang. Totoo yun, dinala pa ni Wan Yin ang pinakamayaman. Sa palengke, ang yabang-yabang niya. Buong palengke, kanya na raw. Ang swerte pala ng putang inang yon. Bilis! Mag-impake na tayo. Uwi na tayo sa Yuncheng. Tayo, hindi na tayo maghihirap mula ngayon. Hindi na tayo aakyat ang hagdan. Tara! 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 Salamat. Ano? Sa ganitong relasyon natin ngayon, kung tatanungin ko siya ng direkta kung may gusto siyang iba, parang hindi tama. Wala. Ito lang. Unang beses ko kasing sumali sa ganitong event. Medyo kinabahan ako. Huwag kang kabahan. Kailangan mo lang tandaan ang sarili mong pagkatao. Tandaan ang sarili kong pagkatao. Pinapaalala niya sa akin na kontratang kasal lang ito, para huwag ko siyang mapahiya. Huwag kang mag-alala, hindi kita mapapahiya. Anong mapapahiya? Ginoo, may international conference dito na kailangan mong personal na salihan. Pasok ka muna. Pupunta ako pagkatapos kong magawa ang trabaho ko. Relax lang, relax. Shen Wanyin, hindi ka dapat magpahiya kay Jin Xuan ngayong araw na ito. Hoy, tol, tapos ka na bang magkatay ng baboy? Ikaw, anong gusto mong gawin? Ang daming tao dito. Siguro hindi siya magwawala. Musheng, sino yung buntis na yan? Katulong kaya ng pamilya Xiahou? Katulong? Hindi siya katulong. Siya, magsasaka lang ng baboy. Ha? Magsasaka ng baboy? Totoo ba yan? Magsasaka ng baboy pala. Kaya pala kahit malayo pa lang, amoy baboy na. Galing pala sa kanya. Huwag kang magsinungaling. Naligo na ako. Nag-perfume pa nga ako. Mukhang yung amoy ng baboy. Nakapasok na sa butot laman. Hindi na matanggal. Mga kaibigan, may mungkahi ako. Dahil palagi kang nakikipag-usap sa baboy, bakit hindi ka humiga sa sahig at tumahol gaya ng baboy para marinig namin? Magandang ideya yan. Lahat ng naririto ngayon, bilyonaryo. Kung tumahol ka gaya ng baboy at napasaya mo kami, baka sakali matulungan pa namin ang negosyo mo. Lahat kayo ay mahalagang bisita ng pamilya, Xiahou. Nakakain na ng baboy. Hindi pa nakakarinig ng tahol nito. Bakit hindi mo ipakita sa kanila? Para maging masaya ang atmosfera. Tama, tahol ka, tahol ka. Huwag kang mangarap.
Kung hindi ka tataboy, hindi ka makakaalis. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Ganyan ang gagawin mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Xiahou Jingshuan? Ikaw ang hindi nakatayo ng maayos. Huwag mong isisi sa iba. Tama, isang baboyera na tulad mo. Anong karapatan mong banggitin si Ginoong Jingshuan? Ang salu-salong ito ngayon, para sa asawang bunso ng pamilya Xiahou ito, inihanda. Baboyera, maigi pa ang umalis ka na. O, baka madumihan mo ang salu-salong ito. Ako ang asawa ni Xiahou Jingshuan. Ang asawang bunso ng pamilya Xiahou. Ang asawang bunso ng pamilya Xiahou. Oo, siyang nga, siya nga, ang asawang bunso ng Xiahou Group. Ganitong klaseng kasinungalingan, naniniwala ba kayo? May bali-balitang baog si Ginoong Jingshuan. Imposibleng magkaanak. Isang buntis na tulad mo. Paano ka magiging ang asawang bunso ng Xiahou Group? Muntik na akong maloko ng babaeng ito. Ikaw na isang baboyera lang, nangangarap pang maging asawang bunso ng Xiahou Group? Kung ganon, ako na rin ang ninuno ng Xiahou Group. Huwag mong isiping dahil nakasuot ka ng damit na hindi bagay sa iyong estado, ay magiging reyna ka na. Hubarin mo na yan. Tingnan natin kung paano ka magkukunwari. Kung ayaw mong maghubad ng kusa, tutulungan ka naming maghubad. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ikaw. Ganyan ang gagawin mo sa akin. Magsisisi ka talaga. Sumigaw ka. Kahit sumigaw ka ng ubusan ng lakas ngayon, walang sasaklolo sa iyo. Ang tao ko, may lakas ka pang... Wanyin, ayos ka lang ba? Pasensya na. Nalate ako. May sugat ka ba? Masakit ng kaunti ang tiyan ko. Anong ginagawa mo diyan? Tumawag ka ng doktor. Kapit lang. Kumusta na? Ginoong Jingshuan, nabigla lang ng kaunti ang ginang. Wala namang malubha. Mabuti. Ano ba talaga ang pagkatao nitong babaeng mamamatay baboy? Hinawakan pa siya mismo ni Ginoong Jingshuan. Jingshuan, nagbibiro lang kami kanina. Ang usapin mo. Pag-uusapan natin mamaya. Jingshuan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na magdulot ng problema sa iyo. Sinabi ko na. Lagi mong tandaan na. Ikaw ang ginang ng pamilya Xiahou. Dito sa Cloud City, walang makakapinsala sa iyo. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Magpahinga ka muna ng maayos. Ako na ang bahala sa natitira. Sino ang nagpapatutuli sa asawa ko kanina at naghubad ng damit niya? Ginoong Jingshuan, hindi namin alam na asawa mo pala siya. Oo, kung hindi, kahit 10 tapang ang ipahiram sa amin, hindi ako magbibiro ng ganyan. Biro? Oo, Jingshuan. Walang may intensyon. Gusto lang naming magpasaya. Huwag mo namang seryosohin. Gusto mo ngang marinig ng tunog ng baboy, di ba? Sige. Ikaw. At ikaw. Mag-ingay ka ng 2 beses para magpasaya. At ikaw din. Naiirita ako sa suot mo. Hubarin mo yan lahat. Jingshuan, ang mga naririto ngayon ay mga mahahalagang tao ng Yuncheng. Gusto mo bang magalit sa lahat dahil lang sa isang babae? Sa Yuncheng. Wala akong taong hindi kayang pagalitan. Ako si Xiahou Jingshuan. Ginong Jingshuan. Sa ganitong importanteng okasyon, hindi maganda kung maghuhubad ako, di ba? Hubarin. Bilisan mo. Pati ang pantalon. Ginoo, hindi na pwedeng maghubad pa. Ginoong Jingshuan, nagkamali po ako. Gagaya ako sa baboy ngayon din. Kamukha ba? Hindi. Papag-ulitin ko siya ng 2 beses. Sakto lang. Dalhin ninyo siya palayo. Nadumihan ang aking bulwagan. At, simula ngayon, ang Xiahou Group ay lubusang magbabawal sa kanyang pamilya. Opo. Ginoong Jingshuan, nagkamali po ako. Ginoong Jingshuan. Ginoong Jingshuan.
Ikaw naman. Jingswan, magkasama tayo mula pagkabata. Talaga bang para sa isang outsider, dinudusta mo ako? Sinong nagsabi na outsider siya? Siya ang asawa ko, si Xiahou Jingshuan. Ay, Jingsuan. Musheng ay hindi pa mature. Sa ngalan ng matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya, patawarin mo na siya. Okay lang kung hindi tumunog ng baboy, pero mag-apologize ka sa asawa ko. Tama, dapat mag-apologize. Ang party na ito ay talagang inihanda para sa asawa ng anak ko. Ang ginawa ninyong gulo ay hindi ba't pinalalait ang pamilya Xiahou? Ikaw, patay na bata, gigil ka sa akin. Mag-apologize ka agad sa binibini. Pasensya na. Jingshuan, nag-apologize na ang Musheng. Huwag mo na siyang pahabain. Jingswan, hayaan mo na. Wala rin naman akong problema. Huwag nating palaki ang sitwasyon. Shen Wanyin ay asawa ko, si Xiahou Jingshuan. Siya ang binibini ng pamilya Xiahou. Simula ngayon, sino man na magduda sa kanyang pagkatao, ay kalaban ng pamilya Xiahou. Hindi ko inakala na si Ginoong Jingshuan ay ganito ang pagpapahalaga sa kilaw na babae. Parang ang binibini Shen sa posisyon ng binibini ng pamilya Xiahou ay nakaupo na ng matatag. Shen Wanyin, huwag kang magyabang. Mamaya mo malalaman ang kahiya-hiya. Ang handaan ngayong araw na ito, bukod sa pagpapakilala sa aking manugang na babae, may isa pa akong magandang balitang ibabahagi. Ang aming pamilyang Xiahou ay nagtatag ng bagong kumpanya ng pagbebenta ng baboy. Kung gusto ninyong makipagtulungan, diretso na kayo sa aking manugang. Mula ngayon, ang aming pamilyang Xiahou ay siya na ang mamamahala. Ayos. Ang aming hotel ay kasalukuyang naghahanap ng supplier ng baboy. Bukas ng umaga, pipirma na ako ng kontrata. Gusto rin naming umorder ng karne para sa aming cafeteria ng mga empleyado. Isama niyo rin ako. Napakamahal naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. At saka, naitatag na ang kumpanyang ito. Kung hindi mo ito tatanggapin, ako ba ang haharap sa mga baboy? Sige, tatanggapin ko muna ito. Ibabalik ko na lang pag naghiwalay na tayo. Bakit ba laging hiwalay ang nasa isip nitong babae? Yang Master Jingswan, bakit siya mag-aasawa ng magbababoy? Kakaiba talaga ang panlasa ng pinakamayaman. Baka dahil sa bata sa tiyan niya? Pero ang narinig ko kasi, hindi raw kayang tumayo ni Yang Master Jingshuan. Kaya hindi siya makakabuo ng bata. Sinong nagsabing hindi kayang tumayo ng asawa ko? Ang asawa ko, ang galing-galing. Eto, isang beses lang, buntis na agad. Ikaw, anong sinasabi mo? Pasensya na. Hindi ko naisip ng husto kanina. Gusto ko lang ipagtanggol ang reputasyon mo. Ang manugang kong ito, talagang hindi kayo itinuring na ibang tao. Bigyan niyo ako ng butas para makapagpasok ako. Okay lang. Shen Wanyin, hindi magtatagal ang pagwawagi mo. Array. Tingnan nyo. Dito nga siguro? Paumanhin po, may handaan po ang pamilyang Xiahou. Umalis po kayo. Ang pamangkin kong babae ay manugang ng pamilyang Xiahou. Bakit hindi kami pwedeng makita? Tiyuhin. Anong ginagawa ninyo rito? Oy, tingnan mo. Ito ang pamangkin kong babae. Ang asawa ng Xiahou Group. Subukan mong harangan ako ulit. Tama. Kung haharanggan mo pa ako, papalisin kita ng pamangkin kong lalaki. Mga hamak, umalis kayo sa harap ko. Umalis ka. Tito. Tita. Bakit kayo nandito? Hoy, ano? Hindi ba kami pwedeng pumunta? Kakakasal mo lang sa mayaman, nakalimutan mo na ang pag-aaruga namin sa'yo? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Hala, iba talaga ang mayamang may bahay, ha? Ang mga suot mo, mahal yan, no? Wanyin, ikaw talaga. Malaking bagay ang pagpapakasal sa pinakamayaman. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Kaya kami, nagtiis sa labas. Mga kamag-anak pala ito ng asawa ng Xiahou. Bakit mukha silang pulubi? Pamilya ng magmamantika, ano pa ba ang aasahan mo? Sa handaan ngayon, lahat ay mahahalagang bisita ng pamilya Xiahou. Kung ganyan ang tito ko, baka magkagulo. Hindi ko pwedeng mapahiya si Jingshuan. Tito, tita, umuwi muna kayo.
Sasabihin ko sa inyo mamaya. Bakit ikaw lang ang nagpapakasarap dito? Hindi mo na kami iniintindi. Tama. Ay, ito kasi. Pwede rin kaming umuwi. Pero, bigyan mo kami ng pera. Hindi ba't kakakuha nyo lang ng 100,000? Kulang ang 100,000. Magkano ba ang gusto nyo? 50 milyon. 50 milyon. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala kang pera, pero mayaman ang asawa mo. Tama. Huwag mong isiping hindi namin alam. Ang pamilya Shiro ang pinakamayaman sa Cloud City. Ang 50 milyon lang na yan. Para sa kanila. Parang walang kahirap-hirap. Imposible. Kay Jingswan yon. Hindi akin. May 10,000 piso sa card na ito. Kunin ninyo na. 10,000. Ikaw, parang pulubi ang trato mo sa amin. Makinig ka. Bukod sa 50 milyon, kailangan mo ring i-prepare ang malaking mansion sa Tangchen Shangpin at ang mamahaling kotse. Para sa akin. Tama. Ang pamilya Shen sa hinaharap, sa aming si Xiaojun umaasa para magtagumpay at magbigay karangalan. Ikaw bilang ate niya, dapat kang sumuporta. Sabi ko na, wala akong pera. Kung gusto niyang magtagumpay, dapat sa sarili niya umasa. Tita, sino-sino ba ang mga to? Baka naman mga bisita ng pamilya Shaihao? Bakit pinapasok ang mga pulubi dito? Palayasin nyo. Baka mapahiya pa ang pamilya Xiahao. Dala-dala mo sa tiyan ang bilyon-bilyong tagapagmana ng pamilya Xiahao. Ang konti-konting bagay lang na yan, hindi yan kayang ipagkait ng pamilya Xiahao. Kung hindi mo ibibigay, wala kaming magagawa kundi kaming mismo ang humingi sa pamangkin kong manugang. Tito, ikaw ang nagpapahiya sa pamilya Xiahao. Hayop ka. Mula nang mamatay ang magulang mo, ako ang nag-alaga sa iyo ng buong sikap mula pagkabata. Ngayon, ikaw pa ang nahihiyang mapahiya ako? Patayin kita. Ang may bahay ng pamilya Xiahou ay hindi mo basta-basta mapapakialaman. Utang ina, sino ka ba? Bitawan mo agad ang tatay ko. Jingswan, bitawan mo na. Tito ko siya. Ayos lang ba ang pulso mo? Ikaw, Ikaw pala si Binibini Jingshuan? Ay naku, Ikaw pala ang manugang. Aray, parang nagkagulo ang magkakamag-anak. Ako ang tito ni Wanyin. Mula ngayon, tito mo na rin ako. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok. Paalisin ko na sila. Anong ginagawa mo? Hindi kami aalis. kuya! Buntis na pala ang ate ko sa'yo. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Ang tagal naming nag-alala para sa kanya. Ngayon, dumalaw lang kami para bisitahin siya. ipinagbili mo siya sa iba para sa 10,000 piso, tapos tumakas ka na lang kasama ang pera. Pag-aalala ba ang tawag mo dyan? Hindi. Malaking pagkakamali lang yan. Bilang mga nakatatanda, sino ba ang hindi naghahangad ng kabutihan para sa mga nakababata? Halimbawa, ikakasal na si Xiaojun. Bilang ate niya, ang dowry. Siyempre dapat si Wanyin ang magbigay. Tama ba? Tama. Hindi pwedeng mawala ang mansion at mamahaling kotse. Grabe, ang kapal naman ng mukha ng pamilyang to. Nakakainis talaga. Shen Wanyin, sa mga kamag-anak mong walang hiya, hindi ako naniniwalang. Tanggapin ka pa ng pamilya Shaihao. Jingswan, huwag kang makinig sa kanila. Kahit isang kusing, huwag mong ibigay. Shen Wanyin, ako ang pinsan mo. Bilang ate mo, hindi ka mag-aambag para sa dote? May pagkaate ka pa ba? Tama. Kakakasal mo lang. Lumalaban ka na sa amin. Maaga namatay ang mga magulang mo kung hindi dahil sa amin na nag-ampun sa'yo. Nasa ampunan ka na ngayon. Inampun ninyo ako. Dahil lang sa mana ng pamilya ko. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Mula nang ako'y bata, mabuti ba talaga ang trato ninyo? Sa akin, Kalokohan. Anong hindi mabuti ang trato namin sa'yo? Kulang ba ang kinain mo o ang suot mo? Tama. Huwag kang walang utang na loob. Hindi ka marunong tumano ng utang na loob. Wanin. Magkano ang kailangan ninyo? 50 milyon lang. Parang kulang, di ba? Mas mabuti kung humingi tayo ng mas malaki. Sa hinaharap, ang asawa ko ay pwedeng magkaanak ng maraming lalaki. Tama ang sinabi ng anak ko. 100 milyon. 100 milyon? Ang pamilyang ito, grabe naman ang kapal ng mukha. Kanina, 50 milyon lang. Ngayon, 100 milyon na agad. Hindi mo alam kung nagtutulungan lang silang manloko para sa pera.
Ngayon, ang pamilya Xiaho ay nakasalamuha talaga ng mga buwisit. Grabe ang diskarte nitong Shen Wanyin. Hindi pa man nakakapasok, napagastos na niya si Jingswan ng 100 milyon para sa kanya. 100 milyon. Hindi ninyo makukuha kahit isang kusing. Hoy, ikaw na bata? Kung hindi dahil sa amin na nagpalaki sa'yo, saan ka kukuha ng pagkakataon na maging asawa ng pinakamayaman dito? Tama, ang selfish mo naman. Tumahimik kayong lahat. Ako ay makasarili. Sinasamantala ninyo ang aking kamusmusan. Inagaw ninyo ang mana ng aking mga magulang. Para sa dote ng anak mong lalaki. Binigay ko na ang lahat ng dapat kong ibigay. Ngayon, huwag ninyong asahang mula sa akin ay makakuha kayo ng kahit isang kusing. Kaya pala palagi pala siyang nahihirapan. Ay nako, bakit ba napakasama ng kapalaran ko? Kung alam ko lang noon, bakit ko pa kaya dinala sa bahay ang ingretang ito? Ang pamilya Xiaho, ang pinakamayaman sa Cloud City. Isang kilalang pamilya. Paano naging ganito ang mga biyenan? Nakakakahiya talaga. Tita, tingnan mo siya. Kung kumalat ito, ang mukha ng pamilya Xiaho ay mapapahiya ng husto. Ikaw, aking mahal, hindi ka mabuting tao. Ang pagtitipon ng aking pamilyang Xiaho ay hindi lugar para sa kalokohan mo. Ikaw, Matandang babae ka. Ang lakas ng loob mong sakta ng nanay ko. Papatayin kita. Huwag kang magpakalabis. Ang babaeng ito sa harap mo ay ang matriarch ng pamilya Xiaho. Matriarch. Shen Wanyin, nagdulot ka ng malaking kahihiyan sa pamilya Xiaho. Hindi ako naniniwala na patatawarin ka pa nila. Inay. Pasensya na. Nagdala ako ng kahihiyan sa pamilya Xiaho. Huwag kayong mag-alala. Aalis ako sa pamilya Xiaho. Mahal kong anak. Nanay, hindi ko inaasahan. Nagdaan ka sa maraming hirap noon. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ikaw ay bahagi na ng pamilya namin, ang Xiaho. Simula ngayon, hindi ka namin pababayaan na magdusa kahit kunting hirap. Salamat, nanay. Tita, ang pamilya ni Shen Wanyin ay walang kahihiyan. Hindi sila karapat-dapat sa pamilyang Xiaho. Hindi ang asawa ng anak ko ang nahihiya. Kahit na lumaki siya sa ganong klaseng pamilya. Ang asawa ng anak ko ay napakabait at maunawain pa rin. Napakahirap makahanap ng ganito, kaya lalo kong dapat pahalagahan siya. kamag-anak. Sa kanya, mabuti rin kami. Sino ang kamag-anak mo? Mga tauhan, alisin mo sila. Maaari ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi na kami hihingi ng 1 bilyon. 100 milyon ay pwede rin. 100 milyon, pwede rin. Oo. 100 milyon lang ang gusto namin. Hindi na rin kami hihingi ng mansion. Kahit luxury car lang ay sapat na. Hindi lang 1 bilyon. Kahit 10 bilyon. Ang pamilyang Xiaho ay kayang ibigay. Pero sayang, hindi kayo karapat-dapat. Kung ako ay hindi magiging maayos, lahat ay hindi magiging maayos. Wanyin. Ayos lang ba kayo? Ang tiyan ko. Dugo-dugo. Ang mahal kong apo ay hindi dapat magkaproblema. Mabilis dalhin sa ospital. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ihanda agad ang operasyon. Ang pamilya, sa labas muna po maghintay. Huwag kang gagalaw. Bantayan mo silang mabuti. Kung may anumang mangyari, agad-agad mong iulat sa akin. Shen Wanyin, sana'y mamatay ka ng kasama ang sanggol. Ang pwestong bibing ng pamilyang Xiaho, ako lang ang karapat-dapat. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Wanyin at ng aking apo. Mapalad ang bibing, ililigtas siya ng Diyos. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Ikaw talaga, bakit mo itinulak ang ate mo? Buntis siya, tagapagmana ng pamilyang Xiaho. Kung may mangyaring masama, walang makakakuhang pera sa atin. Hindi ko naman sinasadya. Matibay naman ang ate ko noon. Sino ba ang mag-aakala ngayon ay hindi na siya makakatayo? Tama na, huwag nang magsalita. Kung binigyan na lang sana ng pera ang batang iyon, walang problema. Ngayong pagkakataon, parusa na lang ito sa kanya para matikman niya ang hirap. Nangyari,
Masama ang balita, Ginoo. Mahihirapan sa panganganak ang buntis. Malakas ang pagdurugo. Ano? Sino sa inyo ang may dugong O? Kulang ang blood supply sa ospital. Kailangan nating makahanap ng sapat na dugo sa lalong madaling panahon. Ako ay may blood type O, kaya ako. Papuntahin ang lahat ng empleyado na may blood type O. Para mag-donate ng dugo. Doblehin ang sweldo. Oo. Sumama ka sa akin ng mabilis. Bilisan natin. Kung may mangyari talagang masama, tiyak na hindi tayo palalampasin ng pamilya Xiao. Tara na. Bantayan sila ng mabuti. Huwag silang pabayaang makatakas. Oo. Yumuko. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Doktor, kumusta na ang aking asawa? Maligayang bati, Ginoong Jingsuan. Nagkaanak ang ginang ng kambal na lalaki at babae. Kambal na lalaki at babae. Jingswan, narinig mo ba? Nagkaanak ang mabuting manugang ng kambal na lalaki at babae. Kaya, kumusta na ang nanganak? Ang ginang ay walang malubhang problema. Naibalik na siya sa kwarto. Dahil lang sa napaaga ang pagsilang ng bata, kailangan pang manatili sa incubator ng ilang araw. Mabuti naman. Papasok ako para tingnan si Wanyin. Sige, edi ako naman ang titingin sa bata. Naghirap ka. Nasaan ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Premature ang bata. Nasa inkubator. Tiningnan na ni Mama. Ayos naman. Nasa inkubator. Napakaliit pa ng bata. Kailangan na niyang magdusa ng ganito. Huwag kang mag-alala. Inipon ko ang lahat ng pinakamahusay na doktor sa buong Cloud City. Magiging maayos sila. Sila. Nawalan ka ng malay kanina. Hindi mo pa alam, di ba? Ikaw naman. Kambal ang pinanganak mo, isang lalaki at isang babae. Totoo ba? Hom. Kaya pala nung dinadala ko sila, ang bigat ng pakiramdam ko. Ikaw, isang taong walang kaugnayan ng dugo sa kanila, ay ilang beses nang sumagip sa kanila. Pero ang taong pinakamalapit sa kanila, ay muntik nang pumatay sa kanila. Nandiyan ang tiyo mo sa labas. Papapasukin mo ba sila? May sasabihin. Akong kailangang linawin sa kanila ng sarilinan. Papasukin mo na sila. Titingnan ko muna ang mga bata. Wanyin, nagbigay ka pala sa pamilya Xiao ng kambal na lalaki at babae. Ang pamilya Xiao ay tiyak na gagantimpalaan ka ng mabuti. Pagdating ng panahon, huwag mo kaming kalimutan. Tinulak ako ni Shenjun. Kaya napaaga ang panganganak ko. Mabuti nga at hindi ko siya pinapanagot. Gusto mo pang makinabang sa akin? Si Xiao Jun ay hindi sinasadya yun. Pinsan mo si Xiao Jun. Wala namang ate na nagtatanim sa kapatid. At saka, ayos naman ang bata, di ba? Tama. Maayos naman. Bakit ako mananagot? Sino ang nagsabing maayos sila? Nasa incubator sila ngayon. Hoy, bakit ka nagagalit? Shenjun ang dahilan kung bakit maagang nanganak ang anak ko. Hindi ko talaga siya pagpapatawad. May mahigit sa 10,000 piso sa card na ito. Ipapasa ko ito sa inyo. Pero simula ngayon, wala na tayong relasyon. Kalokohan. Ikaw ay anak ko. Kasama ng iyong tiyahin. Pinag-aral ka namin. Ang buhay mo ay binigay namin sa iyo. Ngayon, nakapag-asawa ka sa mayaman. Gusto mo lang mag-alis ng walang responsibilidad. Hindi ganon kadali. Tama. Ako ay mula sa pamilyang Zayaho, ang tunay na uncle ng bilyonaryong grandson. Ang mga parents ko ay ang kanilang mga grand-uncle at grand-aunt. Ang pamilya ay mas importante kaysa sa lahat. Para sa kapakanan ng mga bata, hindi dapat magwalang bahala ang pamilyang Xiao sa amin. Sino ang nagsabi na ang mga bata ay anak ng Xiao Jinshuan? Hindi talaga sila anak ng Xiao Jinshuan. Ano? Hindi posible. Kung ang mga bata ay hindi galing sa pamilyang Xiao, bakit mag-aasawa sa iyo ang Master Jingshuan? Tama nga. Siya ang pinakamayaman. Anong klaseng babae? Wala siya. Kailangan pa ba mag-asawa sa isang mamamatay ng baboy? Hindi ako naniniwala.
Magpa-DNA test kayo. Tingnan mo ang kanyang pag-uugali. Parang hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Ano ang gagawin natin? Kunin muna ang pera, saka na mag-isip. Papa, 1,000 piso lang? Ganito lang ang gagawin natin? Ang kapatid mo ay galit ngayon. Hindi siya magbibigay ng pera. Baka magdulot ng malaking problema. Mas mabuti, kunin muna natin ang pera. Kapag lumabas na ang bata sa ospital, saka na tayo mag-isip ng paraan. Oh, matalino talaga ang papa. Hoy, hoy, hoy. Ano? Ano ang nangyari? Ano ba? Ano ang nangyari? Ginoo, naihatid na namin ang 3 sa presinto. Ang pamilya Sheho ay maghahabla sa kanila sa pangingikil at pangangalakal ng kababaihan. Para hindi na sila muling makita ni Wan Yin sa habang buhay. Nauunawaan ko. Kumusta na ang mga bata? Ayos lang. Komportableng natutulog sa incubator. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng sanggol na ganito kaliit. Narinig ko na napakamahal ng incubator. Huwag kang mag-alala. Ang perang iyon, babayaran ko sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Anak ko rin sila. Alam na ng buong Yuncheng na ikaw ang babaeng may bahay ng pamilya Xiaoho, kaya natural lang na sila ay ang mga batang Ginoo at binibini ng pamilya Xiaoho ngayon at magpakailanman. Sino ang nagsabing anak ni Xiahou Jinshuan ang 2 batang ito? Ang 2 batang iyon, hindi talaga kay Xiahou Jinshuan. Akala ko wala ng hustisya dahil pinagpala ang magbababoy ng kambal na lalaki at babae. Pero hindi ko inaasahan na tutulungan ako ng tadhana. Narito ang 1,000,000 piso. Kunin mo agad para sa akin ang 2 bata at ang DNA test kasama si Jingshuan. Kapag natapos ito, 1 pang milyon ang para sa iyo. Walang problema. Shen Wanyin. Kapag naipasa ko na ang resulta ng DNA test kay Tita Xiaoho, tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Lola, salamat sa biyaya ng mga ninuno. Ang 2 batang ito ay nakalabas na ng ospital ng maayos. Manugang, pinaghirapan mo talaga. Kumuha ako ng 2 dalubhasang yaya para sa iyo. Para alagaan ang 2 sanggol na ito. Aling Zhang. May 2 pang katulong. Para sa iyong mga pangangailangan at pagkain. Ma, huwag na po kayong mag-abala. Anong abala? Nagpapahinga ka pagkatapos manganak. Dapat kang alagaan ng mabuti. Alagaan ng mabuti ang aming ginang, ang aming binata, at ang aming dalaga. Opo. Ang angkan namin ay palaging iisa lang ang anak. Akala ko ba biglang nagkaroon ng 2 anak? Mahal kong manugang, ikaw ang bayani ng aming angkan. Tingnan mo. Ang itsura nito ay medyo kamukha ko. Oo nga. Parang ang tunay na anak. Anong parang? Siyempre tunay yan. Sana. Tunay na anak ko sila. Huwag kang umiyak. Bakit umiiyak? Siguro nagugutom. Ako na ang magpapasuso. Sige. Si mama ang magpapasuso. Yun. May kailangan pa kaming pag-usapan ni Lawang. Mauna na ako sa study room. May anak na kayo. Nahihiya ka pa rin. Manugang, nandyan naman ang USAW. Anong iniintindi mo? Magpahinga ka lang ng maayos. Halika. Salamat, Ma. Pagkatapos ng pagninilay mo, gagawin na natin ang kasal. Tapos, iyon na ang 100 araw ng 2 batang ito. Sa panahong iyon,
Gusto kong malaman ng buong Yuncheng na ang pamilya Shiho ay may bagong munting ginoo at munting binibini. Ang ganda. Ngayon, alam na ng buong Yuncheng na ikaw ang ginang ng pamilya Shaiho. Natural lang na malalaman din nila na sila ang munting ginoo ng pamilya Shaiho, ang munting binibini. Ngayon, at magpakailanman. Ano ang ibig sabihin ng sinabi niya? Baka naman, gusto niyang manatili ako sa pamilya Xiahou. Ma, pupunta muna ako sa study room. Aray. Ang sweet talaga ng mag-asawang ito. Sandaling magkahiwalay lang, hindi na kaya? Ginoo, nahanap na ang CCTV footage ng gabing yon. Ipapadala na agad. Ginoo, nahanap na ang tao. Bakit parang hindi ka masaya? Baka naman, huwag na lang nating hanapin. Hahanapin. Sinabi ko na. Pananagutan ko siya. Kaya pakakasalan mo pa rin siya? Kaya ang pakikitungo ninyo sa ginang ay pakitang tao lang? Ang galing naman ng pag-arte ninyo. Naloko pa nga ako. Puro pala peke. Tama nga. Ako, isang babae na nagbubuno ng baboy. Hindi bagay sa kanya. Kailan ko sinabi? Pakitang tao lang kami. Hindi ba? Pero kanina sinabi mo na pananagutan mo ang babae nung gabing yon. Sinabi kong pananagutan. Pero hindi ko sinabi na pakakasal ako sa kanya. Gusto ko lang bigyan siya ng pera. Para bayaran ang kalokohan ko nung gabing iyon. Ganun pala. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Mabilis kong hahanapin siya. Sandali. Ha? Huwag muna sabihin sa ginang. Para hindi magkaroon ng maling akala. Sige, Ginoo. So pakitang tao lang kayo ng ginang? Napakagaling ng pagganap mo. Muntik na ako mismo ang nauto. Anak. Anak, ano ba iniisip mo? Nanay. Wala lang. Natulog na ba ang sanggol? Nanay, busog na ako. Titingnan ko muna ang anak. Nanay, kain ka lang. Hindi pa tapos kain mo. Bakit parang ayaw niyang kausap ako? MS, Tam. Ito ang DNA test ni Ginoo Jingsuan at ng 2 bata. Dadala ko ito sa bahay ng Shaihao, kay Tita Shaihao, para ibahagi ang magandang balita. Ang pagsasama natin ay base sa kontrata. Sa huli, maghihiwalay din tayo. Pero, bakit ako napakalungkot? Nakita kong hindi ka gaanong kinain. Pinapagluto ko si Aling Zhang ng lugaw para sa'yo. Kainin mo. Salamat. Ngayon, nanganak ka na. Ikaw, kapag walang ginagawa, maaari kang lumabas-labas. Sabi nga, ang paglabas-labas, nakakatulong sa depresyon pagkatapos manganak. Nagpapahiwatig siya sa akin. Para umalis ako sa pamilya Xiahou. Pero, maaari ba kapag isang buwan na ang sanggol, saka tayo umalis sa pamilya Xiahou? Mahina pa ang katawan ko. Hindi ko kayang alagaan sila. Umalis sa pamilya Xiahou? Bakit? Hindi ba gusto mong maghiwalay tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpupumilit na manatili. Hindi. Sino ang may gusto ng paghihiwalay? Ay. Ginoo, ginang, pinapatawag ng matandang ginang. May kailangan siya sa inyo. Oo. Alam na. Baba kami agad. Hindi ko kailanman sinabi na gusto kong maghiwalay. Ikaw at ang sanggol. Manatili lang kayo sa pamilya Xiahou. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Naiintindihan mo? Hindi maghihiwalay? Siguro. Plano niyang panatilihin ang taong gusto niya. Sa labas. Tara.
Nag-aantay pa ang mama. Uwa, Sarah, Nanay, nandito po kami para sa inyo. sino ang nagsabing ang dalawang batang ito ay kay Xiahou Jinshuan? Yung dalawang batang iyon, hindi talaga kay Xiahou Jinshuan. Yung sinabi sa video na ito, totoo ba? Wanin, sabihin mo sa akin, ang dalawang batang ito, hindi ba kay Jingswan? Nanay, Kung hindi sa amin ang bata, kanino pa kaya? Nanay, hindi po ba kayo naniniwala na may kakayahan ang anak ninyo? Eh si Wanyin, bakit niya sinabi ang ganyan? Kasi, yung tiyahin ni Wanyin, kung hindi niya sila lolokohin, patuloy lang silang mangangantiyaw kay Wanyin. Kung kumalat ang usaping ito, masama sa pamilya nating Xiahou. Wanyin, ganito ba talaga? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. nanay. Yung tiyo ko at ang pamilya niya, kapag nalaman nilang hindi kay Jinshuan ang bata, hindi na sila hihingi ng pera sa pamilyang Xiahou. Mabuti naman kung hindi totoo. Sa pagkakataong ito, ilinaw ko na rin ang lahat. Hindi ko talaga papayagan na ang anak ng iba ay papasok sa pamilyang Xiahou. Jingshuan, tita, huwag kayong magbaloko sa babaeng ito. Mayroon akong DNA test. Mapapatunayan ko na ang dalawang batang ito ay hindi tunay na anak ni Jingshuan. Isang pekeng dokumento lang. Ang lakas ng loob mong manggulo sa pamilyang Xiahou, Tang Musheng. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ito ay galing sa autoridad na institusyon. Hindi ko ito mapepeke. Pwede mong tingnan. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede naman ulit kayong magpa-DNA test. Tang Musheng. Tama na. Mukhang hindi na to maitatago pa. Mas mabuting aminin na lang. Mali ako. Ang dalawang batang ito ay talagang hindi. Si. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Ang dalawang batang ito ay talagang kay Jingshuan. Ano? Imposible. Anong nangyari? Ikaw ang may pakana nito. Hindi naman ako talaga makapangyarihan sa lahat. Baka naman yung babae nung gabing yon ay talagang si Wanyin. Peke ang report na ito. Tiyak na may ginawa ka dito. Tama na. Hindi lugar ng pamilya Xiahou ang pagwawala mo. Ihatid si Tang Musheng pabalik sa pamilya Tang. At simula ngayon, ipagbabawal siyang muling tumapak sa pamilya Xiahou. Sige po, Ginoo. Jingshuan, magkasama tayong lumaki. Matagal na kitang gusto. Bakit mas pipiliin mo pang pakasalan ng isang magbababoy kaysa sa akin? Bakit? Musheng, hindi mapipilit ang pag-ibig. Kasalanan ng magbababoy na ito. Anong karapatan niya para maging biyenan ng pamilya Xiahou? Kung hindi ko makukuha, huwag mo ring asahan na makuha mo. Mamatay ka na. Mamatay ka. Wanyin, Bitawan mo. dalhin mo siya sa presinto. At simula ngayon, ang Xiahou Group ko ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Tang Group. At ang Tang Group ay paalisin sa Yoncheng. Opo. Jingshuan, hindi mo ko pwedeng ganyanin. Ayaw kong tanggapin. Hindi ako matatalo ng isang babae na nag-aalaga ng baboy. Imposible. Tapos na yon. Anak, nasaktan ka ba? Ha? Okay lang. Masakit lang yung pagkakahawak sa akin. Tingnan nga ni Mama. Pulang nunal. Kaya yung nasa hotel isang taon na ang nakalipas. Ikaw pala yon? Ano? Mabuti naman, totoo pala yung DNA test. Ang mga bata ay talagang anak natin. Kaya, yung lalaki nung gabing yun. Ikaw pala. Wah. Siya talaga ang ama ng bata.
Ikaw ang ama ng bata. Masaya ako. Pero huwag muna tayong masyadong magpalapit. Baka magkamali ng akala yung taong gusto mo. Hindi. Anong taong gusto ko? Huwag kang magkunwari. Yung sinabi mo kay Assistant Wang, narinig ko lahat. May taong kailangan mong panagutan. At maaari mo pa siyang pakasalan. At yun nga ba ay hindi ikaw? Ano? Noon? Akala ko, ibang tao yung nasa gabing iyon. Kaya pinahanap ko ng tuloy-tuloy si Assistant Wang para lang mabayaran ang pagkakamali ko nung gabing iyon. Sa totoo lang, mula nang malaman kong nagustuhan kita, ikaw na ang taong gusto kong pakasalan. Kaya, tayo. Hindi lang basta naglalaro. At yung pakakasalan mo, ay hindi rin ibang tao. Ako si Xiahou Jingshuan, kay Shenwanin. Hindi kailanman naging paglalaro lang. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang taong laging gusto kong pakasalan. Sa sala tayo. E di sa kwarto na lang tayo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero yan ang ibig kong sabihin.